Marami nagtatanong, tuloy pa nga ba ang Kaliwa Dam? Sa dami ng balitang lumalabas, protesta at ilang usap-usapan sa social media, nalilito na ang mga tao kung ang proyekto ay tutuloy pa, pinahinto na, o tuloy nang isinantabi. May nagsasabing patay na ang proyekto, may nagsasabi ring tahimik lang itong ginagawa. So nandito na tayo ngayon sa labas ng facility. So hindi nga pala tayo makapasok sa loob nito dahil ito ay isang private property at may ilan pang mga inuugnay dito na lumang istruktura tulad ng Laiban Tunnel. So dito nga pala sa lugar na ito ay makikita rin natin yung natigil na proyekto na tinatawag na Laiban Tunnel. Kaya muli niyo ako samahan tuklasin ang mga panibagong kwento sa likod ng isang mega project sa Pilipinas, ang Kaliwa Dam. So ngayong araw ay pupunta tayo sa isang malaking proyekto ng gobyerno dito sa Teresa Rizal. Bago ang lahat, isang magandang araw at istorya na naman ng paglalakbay. Welcome to my channel, Kane Barry Travel Stories. So alamin natin kung ano nga ba ang status ng proyekto na ito, kung ito ba'y matutuloy or hindi na. So ngayon samahan niyo ako sa ating panibagong paglalakbay. So nandito na tayo ngayon sa labas ng facility kung saan ginagawa ang tunnel na pagdadaanan ng tubig papunta sa reservoir ng dam. So hindi nga pala tayo makapasok sa loob nito dahil ito ay isang private property. Ito ay partnership ng private government project. So kapartner ng gobyerno dito ang MWSS. So ang status nga pala ng proyekto na ito ay meron na itong 22%. So binubutas yung tunnel gamit ang tunnel boring machine. Mas pulido ito kaysa dun sa mga traditional na drilling and blasting. Ang tunnel boring machine ay isang malaking makina na ginagamit pang hukay ng lagusan sa ilalim ng lupa. Pinapaikot ang ulo nito para dahan-dahang kainin ng lupa at bato habang umuusad pasulong. Habang naguhukay, pinapatibay nito ang loob ng tunnel para maging ligtas. Dahil dito, mas mabilis, mas kontrolado at mas kakaunti ang pinsala sa ibabaw ng lupa ang nagagawang proyekto. So bubutas sila dito ng 22 kilometers simula dito hanggang dun sa reservoir sa General Nakar, Quezon. So ang maisusupply daw ng dam na ito ay aabot ng 6 na milyong litro kada araw na ang may kinabang ay ang Metro Manila, Cavite, Rizal at ilang parte ng Bulacan. Pero meron ding 66 na pamilya na nirelocate sa General Nakar, Quezon. Pagkatapos nating malaman na tuloy ang proyekto, mas laliman pa natin ang pagtuklas. Ngayon naman, ay magtutungo at papasukin natin ang kagubatan kung saan may isang komunidad na matagal nang naninirahan sa kabundukan ng Sierra Madre. So after ng matindi nating laban dito sa mga daan na pang off-roading dito sa Laiban, ay narating na natin yung destination natin. So may hahanapin lang akong tao na nakilala ko dito before. So magtatanong-tanong tayo kung nasaan siya para siya na lang yung tanungin natin kung ano ba yung masasabi nila dun sa pagtuloy ng proyekto about sa Kaliwa Dam. Meron tayong nakilala dito sa komunidad na ito. Nakasama natin siya sa isang vlog. Kaso hindi siya pumayag ipakita ang kanyang muka at nalimutan ko kanyang pangalan. Kaya hindi na po siya talaga posible na matuloy yung dam po na pinaplano dito. So itong river na ito ay parte rin ito ng Kaliwa Dam. Opo, parte po yan. Tsaka po yung kabila doon. Bali, dalawang ilog po ang haharangin doon sa baba. Ngayon, hinahanap at pinagtatanong-tanong na natin saan siya matatagpuan. Ang kaibigang nakilala natin dito. Nandito pa ba siya o baka nagkaroon na siya ng trabaho sa syudad? Sir, excuse po, may tatanong lang ako, ma'am, excuse po. Kasi may kakilala po ako dito, nalimutan ko yung pangalan. Baka kakilala kasi nag-vlog na ako dito sa Laiban. Ayan, nalimutan ko pangalan niya eh. Parang ang alam ko, kamag-anak na daw itong bahay na to, yung tinukoy niya.
Ay, hindi po mamukhaan sir eh. Kaya nga po, kasi pinaano niya pina-blur niya Baka mabusesan niyo po. Maliit lang siya mga ganito lang siguro. Tapos medyo maputi yung complexion niya. Mataba po. Hindi naman po mataba. Parang kasi laki siya nung kanina nandun Ganun katangkad. Pero hindi yun Naaalala ko pa yung mukha niya, pero pag nakita ko, makikilala ko. Opo, parang parang ang sabi niya, pamangkin siya nung nakatira dito. Tanong ko kaya dito, excuse me po, pwede po ba magtanong? Kasi may naging kakilala po ako dito. Hindi ko po maalala yung mukha niya. Ang sabi niya, may kamag-anak siya dito. Parang pinsan niya tong ilan na to. Baka naarebubusisan niyo po. Ito po. Story po nito ay ginawa noong 1980. So kasama ko po siya nag-vlog dyan sa tunnel. Pagpapagawa po sa daan para sa madaling transportasyon po ng pagkagawa ng dam. At dito naman po sa ating nakikita ngayon ay Hindi niyo po maalala. ginawa ng kumpanya ng Supa Kumagay. Sir, ano bang pagkakaalam mo din sa Laiban Tunnel na ito? Ano bang history nito? Hindi ko masyadong makano kasi yung mukha niya eh. Opo, pinablur niya po. Sabi, nahihiya po ata siya. So, bliner ko po. Masyadong maano siya. Kasi matagal na boss na no? 10 months ago. Mga 10 months pa lang. Opo. Sir, ikaw, baka kilala mo to, sir? Hindi ko masyadong So ano ba yun, sir? Yung inanap ko lang po yung nakilala ko dito sa ano. Nalimutan ko po kasi pangalan Yan yung sa tunnel. Ito po, ayan po. Habang inaanalisa at pinapakinggan namin ang kanyang boses, biglang... Hindi ba yan si Chow Chow? Parang si Chow yan eh. Ay, oo, si Chow. Ayun, Pamangkin ito. namin. ayun nga po, sabi nga po niya kasi pinsan niya po, ano po niya dito po. Bigo tayong makita ang ating kaibigan. Sabi nila, ito raw ay nagtatrabaho na sa isang resort. So dahil nga hindi natin natagpuan yung ating kaibigan dito maghanap na lang tayo ng ibang katutubo or mga dumagat na pwede natin tanungin kung anong masabi nila sa pagpapatuloy ng paggagawa ng proyekto na Kaliwa Dam. So yan, may kasama tayo ngayong residente dito sa malapit sa may Laiban Tunnel. So tatanungin lang natin kung kamusta na po yung pamumuhay nyo rito, sir. Sa ngayon po, sir, okay naman. Bagaman po medyo mahirap pero nakakaraos naman po. So ano pong stand nyo rin sa pagpapatuloy ng Kaliwa Dam po, sir? Kumpara po sa akin, sir, ayaw ko na po matuloy yan kasi mababago po yung sistema ng pamumuhay namin eh. So ano pong mangyayari kung ito ay matutuloy? Pag natuloy ito, sir, lahat po kami dito aalisin po, ililipat kami doon sa mga lugar na hindi po namin naging kasanayan. Sa sistema po ng pamumuhay, mahihirapan po kaming kumilos, hindi po gaya sa ngayon. So para po sa inyo ay hindi po kayo papabor na matuloy sana tong Kaliwa Dam. Opo. Kaso po ngayon yung parte po dito sa may Teresa Rizal hanggang Quezon matutuloy na po. Ano pong masabi nyo? Yan po, sir, ay project ng gobyerno. Bagaman po kami tutol, wala po kami magagawa kasi kami po yung number 1 apektado dito. Kung yan po ay tutuloy ng gobyerno natin sa panahon ngayon, wala rin po kami magagawa. Sige po, maraming salamat po. Ayan, magtatanong pa tayo dun sa mga tao dun sa baba kung ano yung panig nila, kung pabor ba silang ituloy itong Kaliwa Dam or hindi. So lapitan natin sila para makuha yung kanilang opinion. Ay ma'am, hello po, excuse po. Pwede po ba kayong maistorbo? So may tanong lang po, bali naka-video po ako, ano. So ang tanong ko lang po, gusto lang po malaman yung opinion nyo about sa pagtatayo ng Kaliwa Dam. Ano pong opinion nyo dito, ma'am? Ang ano po namin dyan sa Kaliwa Dam, mahirap din po para sa amin gawa ng, siyempre pagka tumaas po ang tubig, apektado rin po kami dito. Opo. So kung ililipat po kayo, papabor po ba kayo? Wala naman po problema sa amin kung ililipat kami. Basta po yung paglilipatan namin,
na lugar ay gaya pa rin po ng pamumuhay namin dito, maalwan, malapit kami sa mga hanap buhay, sa tubig. So, kamusta po ang pamumuhay nyo? Sapat na po ba yung ganitong pamumuhay para sa inyo? Sapat na po naman sa amin gawa ng nandito po ang pagtatanim. Kahit pa paano po sa pagtatanim, doon na po namin na itataguyod yung mga anak namin sa mga produkto po namin, sa mga taniman namin. Sige, maraming salamat po, Mama. Ang maliit na komunidad na ito ay kontento na sa kung ano meron sila. Hindi nila hinahangad ang sobrang laki o labis sa pagunlad. Para sa kanila, sapat na ang simpleng kabuhayan, tahimik na paligid, payapang pamumuhay, dahil minsan, ang tunay na yaman ay ang pamumuhay ng sapat at may kapayapaan. Walang masama sa pag-unlad at sa mga proyektong tulad ng Kaliwadang, lalo na kung makakatulong ito sa pangmatagalang pangangailangan ng tubig. Ang mahalaga, sana masiguradong hindi ilan o malaking kumpanya lang ang makikinabang, kundi pati ang mga komunidad na direktang maapektuhan. Ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa laki ng proyekto, kundi sa dami ng taong sabay-sabay na umaangat at napapangalagaan. Hindi ito tungkol sa pagkontra o pagpanig. Ang layunin natin ay may pakita at may paliwanag kung ano nangyayari, para mas maintindihan ng lahat kung ano talaga ang totoong nangyayari at epekto nito sa ating komunidad. So dito nga pala sa lugar na ito ay makikita rin natin yung natigil na proyekto na tinatawag na Laiban Tunnel. So nandun siya, hindi na natin siya mapupuntahan kasi medyo mataas ngayon yung tubig dito sa ilog. Kung titignan nyo, talagang napakaganda ng mga tanawin rito. At para mas lalo nyo masubaybayan ang mga kwento sa kada lugar natin pinupuntahan, huwag nyo kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang storya ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!